Salamat po, Panginoon, minsan pa na muli mo kaming pinagsama-sama. Salamat, Panginoon, sa isang pagkakataon na nakaharap kami sa iyong presensya, may awitan, may pagpupurit, may pagsamba sa iyong harapan, O Diyos. Ama, sa gabi pong ito, dalangin namin. Samahan mo muli, Panginoon, ang iyong mga kamanggagawa sa Flushing Cell Group. Patuloy kaming kausapin, Panginoon, at pagpalain ang iyong salita na aming pagsasaluhan sa gabi ito. Minsan pa, O Diyos, samahan at pagpalain mo ang iyong salita na mahahayag sa gabi nito. Ikaw ang patuloy na makilala, Panginoon, maitaas at madakila sa pagbabahagi na ng iyong salita. At dalangin din namin na sa gabi ito, muling buksan ang aming puso at isipan sa pagkakaunawa ng iyong salita, O Diyos. Dalangin namin, O Diyos, na sa aming patuloy na pagsasaliksik sa iyong salita, lumalalim ang aming pagkakaunawa. At higit sa lahat, na pararangalan namin ang iyong pangalan, O Diyos, sa bawat aming natututunan mula sa iyo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus, na aming Panginoon tagapagligtas, kaysa ni Maria na aming ina, at kasama sa pananalangin ito, sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Purihin ang Panginoon. Purihin
Diyos. Salamat po sa Panginoon. Sige po. Makakapwesto na tayo dito. Sabay-sabay tayong magbasa. At sabay-sabay tayong magnilay ng salita ng Diyos. Samahan po ninyo ako sa pagninilay po ng salita ng Diyos. We'll be taking from the book of Philippians, chapter 1, verses 3 to 11. Philippians chapter 1, verses 3 up to verse 11. Ito po ay ang second reading po ng ating pong gospel sa darating pong linggo. This will be the second reading. I'll be reading it from the New American Bible, Revised Edition. Philippians chapter 1, verses 3 to 11. Siya kumukontrol. Ito po ay ang second reading ng ating pong misa sa darating na linggo. Nakita niyo na po? Ayan, samahan niyo po ako sa pagbasa. I give thanks to my God at every remembrance of you, praying always with joy in my heart, in my every prayer for all of you, because of your partnership for the gospel from the first day until now. I am confident of this, that the one who began a good work in you will continue to complete it until the day of Christ Jesus. It is right that I should think this way about all of you, because I hold you in my heart, you who are all partners with me in grace, both in my imprisonment and in the defense and confirmation of the gospel. For God is my witness, how I long for all of you with the affection of Christ Jesus. And this is my prayer, that your love may increase evermore and more in knowledge and every kind of perception, to discern what is of value, so that you may be pure and blameless for the day of Christ, filled with the fruit of righteousness that comes through Jesus Christ, for the glory and praise of God. At basahin po natin sa wikang Filipino, Filipos, Kabanata 1, talata 3 hanggang 11. At ang sabi po, nagpapasalamat ako sa aking Diyos tuwing naalala ko kayo. Tuwing ipinapanalangin ko kayong lahat, ako'y laging nagagalak. Dahil sa inyong pakikiisa sa pagpapalaganap ng magandang balita tungkol kay Kristo. Mula nang ito'y inyong tanggapin hanggang sa kasalukuyan. Natitiyak kong ang mabuting gawang pinasimulan sa inyo ng Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa araw ng pagbabalik ni Jesucristo. Sabi po ng verse 7, verse 7, minamahal ko kayo, kaya dapat lang napahalagahan ko kayo ng ganito, at dahil sa magkasama tayong tumanggap ng pagpapala ng Diyos. Noon pa man, nang ako'y malayang nagtatanggol at nagpapalaganap ng magandang balita, at kahit ngayong ako'y nakabilanggo, nalalaman ng Diyos na ang pananabik ko sa inyong lahat ay kagaya ng pagmamahal sa inyo ni Jesucristo. Sabi po ng verse 9, idinadalangin ko sa Diyos na ang inyong pag-ibig ay patuloy na sumagana at masangkapan ng malinaw na kaalaman at pagkaunawa, upang mapili ninyo ang pinakamahalaga sa lahat. Sa gayon, pagbabalik ni Kristo, matatagpuan kayong malinis, walang kapintasan, at sagana sa magandang katangiang kaloob sa inyo ni Jesucristo sa ikararangal at ikadadakila ng Diyos. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Amen po. Purihin po muli natin ang ating dakilang Diyos. Matagal din tayo hindi nagkita. Salamat sa Panginoon. Long time no see, my goodness. Hanggang ngayon, dumidigay ako ng spaghetti. Baon ko yung spaghetti. Kalimutan ko yung lalagyan. Ngayon, lately lang ako nalaman na dito ulit ako kasi ang schedule, binibigay a week before yung pagsisimula ng linggo. Anyways,
napakabuti ng Panginoon. Magkasama ulit tayo. Amen? Amen? May challenge ako sa inyo last week. Ito yung kagandahan kapag magkasunod ako nagtotoo. Kasi naalala ko yung message ko sa inyo. Naalala niyo ba yung message last week? Ayan. Ano yung aking pinag-usapan last week? Handa ka na ba? Di ba? Yun ang ating topic. Handa ka na ba? Ano yung challenge sa atin last week? What was the challenge? Gamitin yung ating ability as a community to encourage others. Amen po. Nalalaman natin, mas marami tayo ngayon ng 2 piraso. Diba? May wala nung last week, pero meron naman nadagdag na iba. Ayan. Salamat sa Panginoon. At yung ating pinag-usapan last week ay ang paghahanda. Bakit tayo pinaghahanda ng simbahan? Kasi po, darating si Jesus. Meron darating kaya tayo naghahanda, di ba? Kaya naman tayo naghahanda, kaya si Brother Paul, nasa na siya? Maghahanda ulit siya sa mga susunod na linggo. Kahit nasa February pa siya, sa Valentine's Day pa maglilinis, mapapaaga ang paglilinis niya. Kasi may darating. Amen? Yun yung ina-anticipate natin. Alam natin kailan darating. Pero si Jesus, alam niyo ba kung kailan darating? Okay. Kahit si Jesus mismo, hindi niya alam kung kailan siya ipadadala ng Ama. Only the Father knows. Amen po? At yung kandila natin sa darating na linggo ay ilang piraso na? 2. Because that is the second Sunday of Advent. Amen po? At ang ating pong pag-uusapan sa hapong ito, ay sa gabing ito, lagi ako ng programa ng hapon. Bakit kaya? Sa gabi pong ito, ay kasi ito lang ang gawain sa gabi. Napansin nyo? Kaya lagi akong hapon. Ito lang po ang gawain sa gabi. Nag-isa lang? Sa buong East Coast. Ito lang po ang nagagawain ng gabi. Kaya kung sasalita ako laging hapon ako ng hapon. Ang ating pong pag-uusapan sa gabi ito ay yung tema ng ating pong binasang gospel. Hindi siya actually part ng gospel, kundi isang epistle, isang sulat ni Pablo sa mga taga-Pilipos. Ano po? At pamamagatan natin ito, ang very special. Ano ang pamagat ng ating pag-uusapan? Ayan po ang ating pag-uusapan. Oops. Nasaan na siya? Ang ating pag-uusapan ay pamamagatan natin salamat sa Diyos. Ano po? Kasi doon sa ating pinag-usapan kanina, narinig natin si Paul ang nagsulat. It's a letter of Paul to the Philippians. Amen po? Nagpapasalamat si Paul. Kaya may tanong ako sa inyo. Kayo po ba'y may pinagpapasalamat sa Diyos? Marami. What is your number 1 na ipinagpapasalamat sa Diyos? Buhay. Amen. At ang ating pag-usapan po sa gabing ito ay tungkol sa pagpapasalamat sa Diyos. Pamamagatan natin siyang salamat sa Diyos in the context of the book of Philippians. Amen po? Thanksgiving is a worship. Alam niyo ba yun? Ang pagpapasalamat sa Diyos ay isang anyo ng pagsamba. Worship, para siyang isang kamay. Meron siyang iba't ibang sanga, meron siyang iba't ibang daliri, iba't ibang aspeto ang worship o ang pagsamba. And one aspect of worship is thanksgiving. So pag tayo nagpapasalamat sa Diyos, tayo ay sumasamba sa Diyos. Pinararangalan natin siya. Amen po? Amen. Kaya kung tayo ay lagi pararangalan ng Diyos. Amen. Tanong ko sa inyo, unang tanong, kailan ka huling nagpasalamat sa Diyos? Kaninang umaga lang. Ngayon lang. Mayat-maya nagpapasalamat sa Diyos. Amen po. Pupunta ka mula sa iyong bahay, nakarating ka sa iyong pupuntahan, salamat sa Diyos, nakarating ako ng safe. Amen? Kasi maraming tao pa yung pupuntahan, hindi nakakarating sa pagtutunguhan. Amen po. Kaya bawat bahagi ng ating buhay nagpapasalamat. At bawat pasasalamat na sinasabi natin, isang uri ng pagsamba. Amen? Amen? Kaya kung kayo po ay nagpapasalamat sa Diyos, sumasamba kayo sa Diyos. Amen po? Kaya tayo nag-pray bago tayo magsimulang kumain. Bless us, O Lord, in this thy gift which you are about to receive from thy abundance to rise, O Lord, amen. Inihingi natin ang papapasalamat sa Diyos at pinasasalamatan at sinasamba natin siya sa kaniyang biyaya. Amen po? Amen. Another word for thanksgiving is gratitude. Ano po ba yung gratitude? Salamat.
It's the same way pasasalamat, but it is a state of being grateful. It is being appreciative of something. Amen po? Yung taong mareklamo, hello? Yung taong mareklamo, hindi sumasamba. Ang opposite po ng pagpapasalamat ay ang pagrereklamo. So pag nagreklamo ka, para mong sinabi sa Diyos na ang Diyos hindi marunong magbigay. Very ungrateful. May mga tawag na tayo dyan sa Spanish word pa nga siya, ingrato. Ano yung ingrato? Very ungrateful. Binigyan ka na, sa halip na magpasalamat matuwa, nagreklamo pa. Kaya tinatawag natin ingrato, very ungrateful. Amen po? So, tanungin mo yung katabi mo, kailan ka naman huling naging ungrateful? Bigyan natin na mas regular na, ano hindi ko alam yung word, mas plain na word. Kailan ka naman huling nagreklamo? Kailan ka huling nagreklamo? Spanish na lang. Ha? Hindi na lang, nagre-reklamo na tayo. Marami tayong reklamo sa buhay, amen po. At pag tayo nagreklamo, sinasabi natin sa Diyos, pag tayo po ay nagreklamo, sinasabi natin sa Diyos, hindi siya marunong magbigay ng gusto. Kasi Lord, pengi ng ganito, tapos pag hindi dumating yung inaasahan mo, nagre-reklamo tayo, pag na-traffic tayo, pag nag-snow, reklamo ka, Lord, parang hindi ka marunong magbigay ng tama. Tama ba yung context na yun? Ang Diyos hindi marunong magbigay ng tama? Mali. Mali yun. Lahat na nangyayari sa ating buhay at iniloob ng Diyos kasi may dahilan. Yes. And we have to be thankful for it even if it's wrong sa ating pananaw at hindi tama sa ating pananaw, may niloloob ang Diyos. At na-share ko na ito sa inyo minsan. Ang yes ng Panginoon is as good as His no. Ang nawa natin? Yes. Pag sinabi ng Diyos, magbigay tayo sa example, nangihingi ka halimbawa ng boyfriend, for example. Nangihingi ka ng boyfriend, binigyan ka ng Diyos ng boyfriend mo, at nagkaroon ka ng naging asawa mo na, that is good, that is God's yes. Pag nangihingi ka ng boyfriend at sinabi ng Diyos na no, ibig sabihin, it is as good as yes. Kasi binigyan ka, hindi ka niya binibigyan kasi it is for your own good still. Para pa rin sa iyong ikabubuti. Amen po? Amen. So God's no is as good as God's yes. So hindi dapat tayo nagreklamo because whether yes or no from God is still a blessing for us. And we have to be thankful for it. Halimbawa, mag-Kris-Kringle tayo, tapos naasahan mo, $25 yung gift mo, tapos mukhang $5 lang. Buy one thing. Nakita ko ito sa deals eh. Kamukha nung nakita ko sa deals ito eh. ₱5 lang to sa deals eh. Tapos $25 daw. 30. Ayan. Eh malay nyo naman sa Macy's binili. $25 talaga yun. Kahit sa deals ganun ang presyo. Eh kung sa Macy's naman binili. Ganun pa rin yun. It is as good quality. Kaya lang sa iba binili. Pareho ba ng quality? Oo. Pagkaiba ng presyo? Oo. Kasi magkaiba ng pinagkuhanan. So we have to be thankful for it. Yes. Amen po. Amen po. Amen. So God's no is as good as God's yes, and we have to be thankful for it. Amen? Amen. And being thankful, yung showing of gratitude and appreciation is a form of worship. Naunawa na po natin yon. Dudugtungan na natin ang ating babasahin. Amen? Amen. Dugtungan natin. At ating pong pamagat ay salamat sa Diyos. Basahin muli natin. Philippians chapter 1, verses 3 to 11. At ang ating pong essential question, ang tanong na ating pagninilayan sa gabi ito ay ang tanong na may nagpapasalamat ba sa Diyos dahil sa iyo? Pagninilayan natin itong tanong na ito. May nagpapasalamat ba sa Diyos dahil sa akin? Dahil sa ginawa ko, dahil sa buhay ko, may nagpapasalamat kaya sa Diyos? O kaya baka naman lahat na lang ng tao sa buong mundo nanalangin na mawala na lang ako sa gawain ito. Para ako'y tinik sa kanilang lalamunan. Diba? Ipinagrereklamo ka sa Diyos instead na ipinagpapasalamat ka sa Diyos. Kaya yun yung ating pagninilayan. May nagpapasalamat ba sa Diyos dahil sa iyo?
tanungin mo nga yung katabi mo. Medyo marahan lang ha. Para hindi masakit. Tanungin niyo naman na medyo sincero. Madam, magtanungan kayo mag-asawa. Ano ba? May nagpapasalamat ba dahil sa Diyos dahil sa iyo? Kasi may ating pagninilayan. At the end of this pagninilay, pagkatapos ng pagninilay na ito, at na-realize mo, hallelujah, lahat na lang ng tao, sinusumpa ako. Then there's something wrong. At pag may ganoon tayong pagninilay mamaya, well, something has to change. Amen po? Kasi pag may nagre-reklamo sa Diyos, hello, balikan natin yung definition natin kanina. Pag may nagre-reklamo sa Diyos dahil sa iyo, sinasabi niya sa Diyos, there's something wrong sa pagkakagawa ng Diyos sa iyo. Kaya nga po, so kung gano'n ang tingin ng ibang tao sa iyo, there is something wrong sa akin, bakit iba ang tingin sa akin ng iba sa pagkakayari sa akin ng Diyos? Ako'y ginawa ng Diyos ng mabuti, pero but I'm not acting as a mabuting tao. Amen po? Kaya hindi nila na-appreciate yung pagkakayari sa atin ng Diyos. Amen po? At yun yung pagnilayan natin. May nagpapasalamat ba sa Diyos dahil sa iyo? Balikan natin yung ating binasa. This is Paul again talking to the people of Philippians. At ang Filipos po ay isang colony ng Roma. At ang Filipos ay isang parang lahat na nagre-retirong sundalo, lahat na nagre-retirong Roman soldier, doon pinapayagan magretiro sa Filipos. So yan ay yung mga retiradong mga sundalo at mga high-ranking officials. So doon sila sa Filipos. At si Pablo ay nagpapasalamat sa mga taga-Filipos. Aalamin natin mamaya kung bakit. At very thankful siya dahil sa kabila ng kanyang sitwasyon, itong mga taong ito ay tumutulong sa kanya. Pagnilayan po natin. Philippians chapter 1 verses 3 to 11. I give thanks to my God. So si Pablo nagpapasalamat to my God at every remembrance of you. Biruin mo inaalala niya pa lang kayo, nagpapasalamat na. Meron ba kayong taong naalala niyo lang, ay salamat, kundi dahil sa kanya, hindi ako nakarating sa Amerika. Amen. Diba? Ay, salamat sa aking mga magulang. Kung hindi ako inalagaan ng gusto, hindi ako lalaking ganito at maayos ang aking pamumuhay. Kung hindi ako ipinagtrabaho ng aking magulang ko noon, hindi ako yayaman ng ganito at magmamana ng limpak-limpak na salapi. Diba? Just a simple remembrance of you, nagpapasalamat yung tao. Amen. Hindi pang may hahagit na pangalan sa isip mong ganyan. Hey Lord, pinagpapasalamat agad sa Panginoon dahil sa iyo. Amen po? Amen. I give thanks to my God at every remembrance of you, praying always with joy in my every prayer for all of you. Meron kayang nananalangin sa iyo? Opo, marami. Salamat sa Diyos. How often do other people pray for you? Every day. At medyo sisegue ako ng konti doon po sa aking sharing. Na-share ko na ito sa inyo minsan na ang New Year chapter po may 10 o'clock prayer. Pag hindi ngayon binago na yung oras, ginawa ng 9:30. Kasi masyado nang late yung 10 o'clock, minsan natatapos before 12 na, ay mga papasok pa sa umaga. So inagahan nila ng 9:30 kasi lahat naman daw unlimited call. Kasi FYI, pag alas 10, libre na kasi ang tawag. Kung kayo po ay hindi unlimited date, unlimited call, pagdating ng alas 10, libre ng tawag ng lahat ng carrier. Kaya ginawa namin alas 10 noon. Pero dahil naman daw lahat ay unlimited, pwede kami mag 9:30. So bakit ko ibinapasok ang kwento na ito? Every night, lahat ng member ng New Year chapter, meron kaming listahan. At ipinapanalangin bawat isang pangalan gabi-gabi. Isang napakahabang litanya ng pangalan. So hindi kami magtataka kung bakit natatapos kami ng 2 oras halos sa pananalangin, 1 hour and a half to 2 hours. Kasi sa dami ng tao ay pinapanalangin. Why do we have to do that? As a community, we have to pray for each other. Amen. Just a mere mention of your name, Lord, I care for Sister Zenny. So please, pagpalain mo siya. A single prayer every night. Napakahirap i-commit. Pero pag ginagawa natin, napararangalan natin ng Diyos. Bakit? Ipinagpapasalamat natin yung nilikha niya. Si
Sister Senny at tayong lahat. Amen po? Amen. So, kung wala kayong prayer partner, ngayon pa lang ipinakikiusap ko po, maghanap kayo ng mananalangin para sa inyo gabi-gabi. It's good kung may asawa kayo. Kasi may mananalangin sa inyo for sure. Panalangin ba ko? Panalangin ba ko? Paano pag wala tayong partner in life? Yung magulang mo. Paano pag wala tayong magulang mo? Maghanap tayo ng prayer partner natin. Amen po? Kaya po ang gawain ito'y pinangalan ng Prayer Partners Fellowship International. Hindi tayo mabubuo isang grupo kung hindi tayo nagpapanalanginan sa isa't isa. Amen po? At yun yung tema ni Pablo. Praying always with joy in my every prayer for all of you, all of the believers of Philippi, because of your partnership for the gospel from the first day until now. Napakarami pong mga kamanggagawa sa Pilipos na nagsimula na kasama ni Timothy, kasama ni Pablo, sila nagtayo ng iglesia sa Pilipos. Ipinagpapasalamat niya kasi hanggang ngayon, nandoon pa rin sila. Patuloy na naglilingkod. At last week, pinag-usapan natin, sino po ang pioneer ng Flashing Cell Group? Bukod kay Sister Zenny. Yung mga pioneers natin, sila mga kasama natin nagsimula sa gawain ito. Sister Nicole. Sister Tess. Ayan. Yung mga pioneers natin, ipinagpapasalamat natin sa Diyos kasi kung hindi dahil sa kanilang unwavering faith at matagal na silang nawala at nanghina sa pananampalataya, hindi tayo tatagal sa flashing ng 21 years. Amen po? I am confident of this, that the one who began a good work in you will continue to complete it until the day of Christ Jesus. Siyang nagpala sa inyo nung una, ang patuloy na magpapala pa rin sa inyo. Amen po? Amen. Kaya huwag tayong mapapagod. Amen po? Pagod na po kayo? Hindi. Talaga po? Hallelujah. Kasi po, pag napapagod na kayo, pagpapahingin kayo ni Lord. Expert ako dyan sa prayer na yan. Yan po ang specialty na prayer ni Brother Ariel. Ang akin pong lahat na ipinapanalangin, pinagpapahinga ni Lord. Kaya pag may pupuntahan ako na, halimbawa may sakit, Lord, pagod na po siya. Sabi po ng pamilya niya, pagod na rin daw po sila. Pagpahinga-hinga na po. Kinabukasan, nagpapahinga. Kaya po, huwag kayong mapapagod. Patuloy na magsipag. Kasi pag napagod kayo, ipapanalangin kung kayo ibigyan ng kapahingahan. Effective po ako mag-pahinga. Kaya parang awa niyo na, huwag po tayo mapapagod. Ano ho? Amen. Amen. Verse 7, it is right that I should think this way about all of you because I hold you in my heart, you who are all partners with me in grace. Bakit sinasabi yun ni Pablo? Si Pablo po sa mga panahon yan, siya ay nakakulong sa Roma. At hindi sa isang komentaryo tungkol yan, hindi malinaw kung si Pablo yung mismong scribe o nagsulat o meron siyang sekretarya o sekretaryo. On this particular case, ina-assume na si Timothy yung kanyang sekretaryo kasi yun yung kanyang alalay ng mga panahon yun. So, merong nagsusulat at maaari din si Mark yung kanyang assistant kasi siya isang disipulo din ni Paul. So, magkakasama sila. So, sa pagkakataong ito, siya ay nakakulong. At ang mga taga-Pilipos, as a background, basahin natin karugtong, both in my imprisonment and in the defense and confirmation of the gospel. Why? Because during that time nung siya ay nakakulong, ang mga taga-Pilipos ang sumusuporta sa kanya financially. Siya yung nagpapadala sa kanya ng tulong, ng kanyang mga pagkain. Kasi ang pagkakakulong sa kanya noon, dahil siya ay nililitis, dahil dun sa kanyang kaso ng paghahain ng sultan ng Diyos at panggugulot, whatever na bintang sa kanya, may mga tumutulong sa kanya financially. At sinasabi ng verse, ng chapter 4 ng the same book of Philippians, mamaya babasahin natin, pinadadalan siya literal ng pera ng mga taga-Pilipos. Kaya malalapit sa kanya ang mga taga-Pilipos. Hindi lang dahil dun sa financial help sa kanya, kundi yung prayer din ng mga taga-Pilipos para sa kanya. Amen po? For God is my witness how I long for all of you with the affection of Christ Jesus. Isang love letter actually ito. Grabe yung mga ginagamit niyang word pasasalamat sa mga taga-Pilipos. Amen po? Amen. Sabi ng verse 9, and this is my prayer, that your love may increase evermore and
ever more and more in knowledge and in every kind of perception. Ang ganda po ng panalangin ni Pablo. Bakit? That your love may increase ever more and more in knowledge in every kind of perception. Na yung pag-ibig natin patuloy na lumalago. Amen po? Tingnan mo ngayon katabi mo, nakapula siya. Puno kaya ng pag-ibig? Ang pula niya, mukhang patay na dugo na eh. Ang ano na, kaya na yung dugo, hindi na matingkad na pula. To discern what is of value so that you may be pure and blameless for the day of Christ. At binanggit na naman yung word na for the day of Christ. Ito lang yung pinag-uusapan natin last week. Ano po? Ano yung pinag-uusapan natin last week? The tribulation. Ang pagbabalik ni Jesus. Yung mahinaasahan tayong dumating. At sinasabi ni Pablo na nawa, hindi tayo manghihinawa. Nawa, hindi tayo mapapagod hanggang bumalik yung ating inaasahan. For the day of Christ, filled with the fruit of righteousness that comes through Jesus Christ for the glory and praise of God. No, ano yung ating mapagninilayan po sa ating pinag-uusapan ito? Muli ang ating pinag-uusapan ay pinamagatan natin salamat sa Diyos. Doon sa ating napag-usapan, nakita natin si Pablo very thankful sa mga taga-Filipos. Hindi lang dahil financially tinutulungan siya, kung hindi yung mga kamanggagawa doon hindi napapagod manalangin. Amen po? Amen. Amen po? Huwag po tayong mapagod manalangin. Amen? Amen. Failing to glorify and give thanks to God for all He has created can cause our hearts to be darkened. Sabi po ng Romans chapter 1 verses 18 to 25, kapag hindi na tayo nagpapasalamat sa Diyos, mawawalan ng sigla ang ating buhay paglilingkod. Bakit? Hindi na tayo nakikita yung mabubuting bagay. Amen po? Amen. Na normal sa tao ang pinagpapasalamat natin ay laging yung blessings. Pag may namatay ba sa pamilya mo, nagpapasalamat ka? Definitely not. Salamat sa Diyos, namatay na ang aking tiyahin. Kahit gaano kasalbahin sila, hindi tayo nagpapasalamat sa namatay. Amen po? Unless talagang gusto mo na siyang mawala. Pag may nangyari sa buhay mo na hindi maganda na walang ka ng trabaho, ay salamat sa Diyos, wala na ako ng trabaho. We never say thank you do sa mga bad things na nangyayari sa ating buhay. Amen po? Amen. Kaya yun yung paalala sa atin ni Pablo. Sabi niya, failing to glorify and give thanks to God for all He has created can cause our hearts to be darkened. So, ibig sabihin, lahat na nangyayari sa ating buhay, kailangan, nakikita natin yung good side of it na ipinagpapasalamat natin. So, babalikan ko yung ating example. Ibig sabihin, ba magpapasalamat ako pag may namatay? Yes. What is the good side of that? Nakapagpahinga na siya. Hindi na siya nahihirapan. Lord, salamat kasi hindi na siya nahihirapan. Hindi salamat dahil namatay na siya. Kundi salamat Diyos at salamat o Diyos dahil iniwas mo siya sa mahaba pang paghihirap. Amen po? Ako po, nung ako'y naimbitahan, ako sa Pilipinas pa ito at think mga nasa college ako nito. No. Most likely mga first year college ako nito. Ako may tinawag ng Panginoon, second year high school sa music ministry bilang isang choir. Nung ako nasa kolehiyo, meron kami mga maliliit na Bible sharings mga sa choir namin, sa music ministry namin. Nag-share na ako, doon ako na-train ng Panginoon. At walang preacher na dumating. May namatay na bata, bagong panganak. Kasi bagong panganak, namatay nung lumabas yung bata, nang patay na. So, patay na yung bata nung lumabas. So, wala sila makuha ang preacher kasi hindi naman laasang mamamatay yung bata nung lumabas. Biglaan namatay eh. Inaasahan nila yung ipapanganak, buhay at masaya sila lahat. Pero dahil patay yung bata, wala silang makuha ang preacher na available one time. Tapos, Brother Ariel, baka pwede mag-share ka lang kahit na ano. Hallelujah. Yun po ang aking first exposure. Sa halap ng tao nakikinig sila. At ang aking isinishare ay tungkol dun sa namatay. Ano naman isishare ko dun sa namatay? Baby, hindi ko makilala. Yung mga magulang. Tapos baby pa, wala pa mang... Paano ko pasasalamatan ng Diyos? Paano ko pasasalamatan ng Diyos sa isang batang namatay na bagong panganak? So wala akong maisip na ideya. Alam po ninyo kung ano yung pumasok sa isip ko na pinakita ng Panginoon? Iniiwas siya ng Panginoon sa mahabang panahon pa ng paghihirap niya.
Maaaring namatay siya at tayo nalulungkot dun sa bata na hindi man lang nakaranas ng isang buhay, pero ipinaranas dun sa mga magulang ganito ang magkaroon ng anak. Pero pinapaskita dun sa mga magulang na ito yung aming reflection, salamat sa Panginoon, hindi dahil sa namatay siya, salamat sa Panginoon at hindi niya naranasan yung mga hirap pa na kanyang daranasin bilang isang tao. Amen po? Amen. So we are not thankful dun sa death, we are thankful dun sa blessing, dun sa biyaya nung pangyayari na iyon. Ano yung biyaya? Na yung bata na yun, hindi na makakaranas ng hirap pa na dinaranas natin ngayon. What if nabuhay yung bata, tapos may diferensya pala sa utak, kaya namatay, kasi halimbawa, kinulang sa oxygen, namatay dun sa loob, na-suffocate sa loob, tapos pag nabuhay yon, most likely magkakaroon ng mental illness. Technically, magkakaroon siya ng mental illness pag gulay siya na lumabas, tapos mabubuhay sa ating mga nurses. Technically, pwede yun kasi nawalan na ng oxygen at na-suffocate ang kung man yung naging komplikasyon sa kanya. So, maaaring namatay yung bata, ngunit iniiwas ng Panginoon sa maraming mga paghihirap. Amin po? So, ano yung ibig natin ipalabas dito? Sa lahat ng nangyayari sa ating buhay, pinagpapasalamat natin. Whether good or bad. Kaya lang, paano magpapasalamat dun sa bad things? Sige nga po. Paano mo ipagpapasalamat na walang ka ng trabaho? Meron pang nakalaan, mas mainam. Always positive. Think positive. God is teaching us to be patient. Maraming mga bagay. Ako po nung mawalan ng trabaho, April doon, ako yung coordinator ng New York, April noon, nung walan ako ng trabaho, May anniversary ng New York, ang haba ng oras ko mag-prepare para sa anniversary. Nung maging coordinator ko Sister Ellen, Mayo, mawawalan din siya ng trabaho, Mayo din. 2 weeks bago mag-anniversary. Sabi ko, Mami, ito yung mag-anniversary, mag-iingat ka. 2 taong magkasunod na walang kami ng trabaho bago mag-anniversary ng New York chapter. Pero isang bayaya ng Panginoon, ang haba ng pagpahanda, ng preparation para sa anniversary ng New York. Isang malaking pagpapala. Amen po? So you have to look at the good things that are happening doon sa mga bagay na mukhang hindi maganda sa ating paningin. Amen po? Amen. Ano po yung ating pagninilay? Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos na minsan hindi natin isinasa puso. Bigyan natin ng example. Thankfulness is the brother of contentment. Thankfulness is the brother of contentment. Magkapatid daw si thankfulness at si contentment. Bakit kaya? Kasi kung kontento ka na, magpapasalamat ka na. Kaya tayo nagrereklamo kasi hindi pa natin gusto yung nangyayari sa atin. Laging nakikita natin kulang. Amen po? Lord, pengi ng trabaho, tapos binigyan ka ng trabaho, $10 an hour, Lord. Pwede ba naman? $10 an hour lang. 10 oras ka nagtatrabaho, 100 lang yung kita ko. Very ungrateful. Lord, pengi naman ng trabaho, gusto agad yung malaki. E paano? Isang example ko po sa inyo, yung tatay ko. Ang tatay ko po laging tumataya sa loto. Noon sa Pilipinas, kung ako'y papasok sa eskwela, pababakunan niya ako ng 10 piso at kasama yung card na tinatangkusan niya. Ano yung sa Pilipinas, yung loto yung tinatangkusan na ganon. Tapos ipapasok sa machine na ganon, lalabas na yung ticket mo. Ang tatay ko po, kada papasok ako sa eskwela, siguro ang bola sa Pilipinas 3 beses sa linggo, 2 beses sa linggo, I can't remember. Kada papasok ako may 10 piso akong pera, pampantayan ng loto. Sa loob ng 1 taon, maswerte na mananalo siya siguro mga 2-3 beses. Doon sa 2-3 na yun, baliktaya pa. Ano yung baliktaya? Kung 10 piso yung pinangtaya mo, 10 piso lang yung babalik mo. Sa limbawa sa loob ng 1 taon, manalo na siya ng swerte na siya ng sabihin natin 500. Pag siya po ay nanalo ng 500, magpapainom. 500 yun eh. Magpapainom. Ang isang bote ng gin, sabihin na lang natin 30. Siguro sa isang grupo nila namang 10 tao, tagi-isang bote sila, mga 300 yun. Kulang kaya isang boteng gin sa isang tao? Mga lasenggo, lalo katapos ng trabaho. Alak, kulang isang bote ng gin, yung bilog. Gagastos siya 300, alak pa lang. Hindi pa kasama pulutan. Eh pag namulutan pa, kulang yung 500. Pag kinulang yung 500 hanggat hindi bumabagsak yung mga kainuman, hindi ka titigil ng kabibili at kakukuha ng ng gin, ng bote. So yung 500 kulang. Bakit ito ikinukwento? Kasi ang tatay ko po
Alam niya naman to, lagi niya ako nakikita sa YouTube eh. Ilang beses ko na siya kinukwento. Nanonood ako ng tatay ko. Mga kamanggagawa ng Diyos, ang tatay ko hindi manalo-manalo ng napakalaking pera sa loob ng isang taon. Bakit? Halimbawa, 30 times 4, 30 times 4, 120. Sa 10 buwan na lang, magkano yun? 120 sa 10 buwan. 1,200 sa isang taon ang kanyang ginagastos sa loto. 1,200 yon. Mananalo siya, maswerte ng 500 sa loob ng isang taon. Talo na siya, tapos yung 500 niya, igagawin niya pang pang-inom at pang-pulutan. Bakit ko ito ikinukwento? Ang tatay ko po, bakit hindi manalo-manalo sa loto at hindi magkaroon ng pera? Kasi, just imagine, kung meron siyang 1 milyon, gaano kaya dun sa 1 milyon na yon ang kanyang magagastos sa kasiyahan pa lamang. Kung sa halagang 500, hindi maging sapat, mas malaki pa yung 500, yung kanyang itinalo kaysa dun sa panalo, paano pag nanalo siya ng 1 milyon? Di mas malaki pa yung utang namin, milyones pa siguro ang utang namin ngayon. Naunawaan po ninyo? Bakit ko ito kinukwento? Kasi yun yung pinag-uusapan natin, pagpapasalamat. Mga kamanggagawa ng Diyos, ipinagpapasalamat ko na hindi siya nananalo sa loto. Kasi siguro kung milyon-milyon ang kanyang nananalo sa loto, hindi lang siguro siya gumagapang. Lumalamoy pa siya sa aga. Amen po? Why do we have to be thankful dun sa mga hindi magandang nangyayari sa atin? Kasi mayroong sinasabi ang Diyos. May sinasabi ang Diyos. It is better for you to be poor, my child. Why? Because when you become rich, hindi aabot ng 21 years ang Flushing Cell Group. Kung lahat ng mga tao noong unang panahon pinagyaman ng Panginoon, hindi na siguro umabot ng 21 years ang Flushing Cell Group and more. Kasi lahat sila, kanya-kanya na ng direksyon na pupuntahan. Can you just imagine si Sister Zenny, maya nag-cruise. Nasa Caribbean, European tour, mga tipong ganyan. Hindi na yan siya mapagtikita. Bakit niloloob ng Panginoon meron tayong kakulangan para matuto tayong maging grounded. Alam natin yung ating pinatutunguhan, yung ating pinagtutuunan. Amen po? Amen. And we have to be thankful even sa kawalan. Amen. Amen? At ay kwento ko na rin po ito sa inyo. Ang pinaka-intimate moment mo sa Panginoon, kailan? Kailan yung pinaka-intimate moment mo ng pananalangin? Yung tipong luluha ka ng dugo, magnunubina ka, magrorosaryo ka, mayat-maya. Kailan? Yung pinakamatinding parte ng buhay mo. Yung pinakamalalim na bahagi ng buhay mo, doon ka mas kapit na kapit. At yun yung pinakamagandang pagkakataon ng pagpapasalamat sa Diyos. Bakit? Kasi nagiging intimate yung relasyon mo sa Diyos. Nung ikaw ay nawawalan. Amen? Nung nagka-cancer yung anak mo, nung nagka-cancer, mamamatay yung mga magulang mo, doon ka pinakamalapit sa Diyos. And we have to be thankful, not dun sa pagkakasakit, but dun sa relationship mo na nai-establish with the Lord sa kabila ng kahirapan. Amen? Amen. Tatanungin ko ulit kayo. Kayo po ba'y may ipinagpapasalamat sa Panginoon? Amen. Ayan. Marami. Ano yung pinaka-ipinagpapasalamat mo sa Panginoon? So, itinanong ko na kanina. Ano yung pinaka-ipinagpapasalamat mo sa Panginoon? For the For the life He gave you. Sa buhay mo. At kailangan natin ma-realize, mga kamanggagawa ng Diyos, it's not only the good things that we have to be thankful for. Amen? But most especially, yung trials na dumarating sa ating buhay. Atin pong basahin isang paalala ni Pablo sa mga taga-Filipos ulit. Chapter 4. Sabi niya, I am not saying this because I am in need, for I have earned to be content wherever the circumstances. I know what it is to be in need. Si Pablo nagsasalita, I know what it is to be in need, and I know what it is to have plenty. I have learned the secret of being content in any and every situation, whether well-fed or hungry, whether living in plenty or in want. I can do all this through Him who gives me strength. Amen. Matuto tayong magpasalamat at maging kontento sa kahirapan, sa kawalan, sa pananagana, sa paghihirap. Amen po? Amen. Because we can do all things through Him who strengthens us.
Amen. Amen. Kung kayo man ay nawawalan, salamat sa Diyos. Kasi kaya kong mapagtagumpay nito. Kung tayo man ay nananagana, salamat sa Diyos. Kasi hindi ako nawawala sa pananampalataya sa kabila ng aking pananagana. Amen po. At dito po ako matatapos sa pagninilay na ito. 1 Thessalonians 5:16-18 says, "Rejoice always, pray continually, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus." Ito yung nire-require sa atin ng Panginoon. Sa lahat ng nangyayari sa ating buhay, rejoice always. Pray continually and give thanks sa lahat ng bagay. Good or bad, be thankful. Amen. Sabihin po sa katabi mo, be thankful. Be thankful. Be thankful. Be thankful. Kahit si Kris Kringle mo ay hindi husto sa sukat ang ibibigay sa iyo. Be thankful. For all you know, si sister yun, at si brother, yun na lang yung pinakakaya niya. Yun na yung last dime na kanyang kayang ibigay sa iyo. Tapos sasabihin mo, sister, ito lang ang binigay mo sa akin. Pasensya ka na, sister. May cancer ang nanay ko, nagpadala ako sa kanya, 20 lang ngayon, tapos sasabihan mo ako ng ganyan. Ang sakit. Ang hirap kaya magpadala ng pag wala kang trabaho, kahit 20 pesos na lang, tapos ang papadala mo doon, 7, kulang pa yung makakarating. Tapos sasabihan ka, bakit ganito lang yung binili mo sa akin? Kung alam mo lang ang pinagdaraanan ko. So we have to be very mindful sa ating pakikitungo sa bawat isa. Amen po? Amen. Kasi lahat tayo may kanya-kanyang pinagdaraanan. Mukha lang siyang sosyal at mayaman, pero in deep within, sugatan ang marami. Amen po? Amen. Amen. Hindi lang sa mga kamanggagawa, lalo higit sa hindi mananampalataya. Kaya sila mahirap akayin. Kasi yung mga Kristiyano, hipokrita. Pupunta ako sa simbahan. Ang simbahan na yan, puro mga ipokrito ang tao dyan. Well, totoo. Sometimes kaya ang hirap mag-akay. Kasi iba yung nakikita sa atin sa loob, iba yung nakikita sa atin sa labas. Pag nandito, praise the Lord. Pag nasa labas, erase the Lord. Amen? Hindi nakikita si Kristo. Pag dito nag-pray tayo bago kumain, pag sa labas, kain lang ang kain. Hindi. Nagdasal. Tabi-tabi po. Doon lang yung kasi tinatamaan. Hindi naman defensive. Defensive ka. Ikaw kaya? Mga kamanggagawa ng Diyos, may nagpapasalamat ba sa Diyos dahil sa iyo? Amen. Meron ba nagpapasalamat sa Diyos dahil sa iyo? Amen. Kasi kung wala po nagpapasalamat sa Diyos dahil sa iyo, kailangan natin magnilay. Yan na. Kailangan natin magnilay kasi ibig sabihin, hindi nakikita sa atin yung disenyo, pagkakadesenyo sa atin ng Diyos. We are created according to God's image and likeness. So if people are not thanking God with the image and likeness of Christ within us, then there's something wrong with our image and likeness. Amen. There's something wrong dun sa image na ipinoproject mo, hindi si Kristo. Kaya hindi nagpapasalamat ng Diyos. Ang ibang tao sa Diyos dahil sa iyo. Amen po? Amen. At dito po ako totoong tapos na. Ayan. Challenge natin, be a blessing. Amen. Especially this Christmas, be a blessing. Hindi lang yung blessing financially. Hindi lang yung blessing dun sa material things. Ay, para maging blessing ako, bibigyan ko siya ng isang Michael Kors. Michael Kors na keychain. Punta kami ni Sister Ellen nung Saturday, hindi sa Black Friday, nung Saturday kami nagpunta. Sabi niya, Gabi, nagbibenta pala ng keychain na coach. Ang mahal-mahal, 30. Sino man ang bibili ng keychain na coach na halagang 30? Wala lang, masabi lang coach. So ano ibig sabihin mga kamanggagawa ng Diyos? Blessing is not just yung material na bagay o yung something na nahahawakan at nakikita. Yung pagngiti mo, isang blessing yon. Pero ang gulo-gulo ng kanyang buong maghapon, ang init-init ng ulo, tapos makita ka na kasman, "Hi sister, kamusta ka na?" Gagaan yung loob ng isang tao. That's a blessing. You're spreading blessings. Can you just imagine, mainit ang ulo, tapos sasabihin mo, "Late ka na naman, may practice tayo, alas 7, may kapalandakan." Hindi mo lang nakita kung paano siya nakipagbulong braso dun sa bus, makarating lang dito sa oras.
Tapos sa trend. Tapos yung 7 train na yan. Alam mo ba yung 7 train na yan? Yung pasaway? Nag-iisang train yan papunta dito. Walang ibang train. Nag-isa lang yan. Nagro-rosary na, naka-apat na rosary papunta rito. Tapos sasabihin mo, late ka na naman. Hindi natin alam ang pinagdaraanan ng bawat isa. So be a blessing. Just a smile, pag-unawa. Amen. Pero kung consistent, laging ganun sa loob ng 50 taon, there's something wrong. 21 years, ganun na ginagawa. There's something wrong. Pero mga kamanggagawa ng Diyos, yung isang mga bagay na hindi natin nakikita, nahahawakan, pero nagiging blessing sa iba, isang example na, the best example ay ang ating pagngiti at yung ating pananalangin. Be a blessing to all our brothers and sisters. Kahit hindi mo nga sabihin, Sister Zenny, pinagpipray kita gabi-gabi. Kahit hindi mo sabihin, it is a blessing. We have to be thankful for all the people around us. Amen? Amen? Challenge ko sa inyo next week, be a blessing. Malay nyo, walang makarating sa Biyernes. Ako na naman, brother. Available ka ba? Opo. Mahirap humindi kay Brother Cesar kasi alam niya wala akong pasok ng Biyernes ng hapon. Ikaw pala dapat lagi. Kaya ka manggagawa ng Diyos, be a blessing, not just because it's Christmas, but because yun yung yari sa atin ng Diyos. Yun yung yari sa atin ng Diyos, maging pagpapala sa iba. Amen po? Mga manggagawa ng Diyos, tayo po yung yumuko. Just stay seated, tayo po yung yumuko sa manalangin. Hallelujah, Jesus. Lord, Yahweh El Shaddai, aming Diyos sa mga kapangyarihan sa lahat. Minsan pa, salamat po, Panginoon, sa pagkakataon na kami ay nakapagnilay ng iyong salita. Isang mensahe ng pasasalamat. Isang mensahe ni Pablo sa mga kamanggagawa namin noon sa Filipos na kanyang lagi pinagpapasalamat sa pagtulong sa kanya sa kabila ng kanyang pagkakakulong, Panginoon, ni Pablo noong kanyang panahon. Sa kabila ng kanyang paghihirap ng mga panahon na iyon, merong mga kamanggagawa na patuloy na sumusuporta sa kanya. Ang mga kamanggagawa namin sa Filipos. Lord, sa mga panahong ito, wala kaming Pablo, wala kaming kamanggagawa sa Filipos, ngunit meron kaming mga kamanggagawa dito sa Flushing Cell Group, Lord God. Lord, aming ipinagpapasalamat ang bawat isa na tinawag mo dito sa Flushing Cell Group. Continue to become an instrument, Lord God, ng pagkakaisa. Balutin mo kami ng pagkakaisa at na maging mapagpasalamat kami sa iyo sa bawat buhay na ibinigay mo, O Diyos, dito sa Flushing Cell Group. Lord, we thank you for our brothers and sisters here. Lord, thank you for your message as well. Because once again, you have reminded us to become a blessing to other people. And also to be thankful not only for your yeses, but also for your no's. Because your yes and your no's are of the same worth. Dahil patuloy itong magiging pagpapala sa amin sapagkat higit mong nalalaman yung nakabubuti sa amin, Yahweh. Kung kaya sa gabing ito, Yahweh El Shaddai, nagpapasalamat po kami na patuloy mo kaming kinakausap sa mensaheng ito. And Lord, sa aming pag-uwi, patuloy mong pagpalain ang aming mga kamanggagawa, Panginoon, ang aming pupuntahang tahanan ng aming uuwian. Pagpalain mo rin ang aming mga sasakyan patungo sa aming mga tahanan at maging ang aming buong weekend, Lord. Thank you, Lord, dahil patuloy mo kami binibigyan ng panahon na makapagpahinga. At ang iba sa amin, binibigyan mo ng pagkakataon na patuloy na makaisa ang kanilang pamilya sa weekend na ito. Lord, we also thank you, Lord, sa nakalipas na week na kami nakapagtrabaho muli. Binigyan mo ng pagkakataong magkaroon ng pansuporta sa aming mga ikinabubuhay. At amin din ipinagpapasalamat, Panginoon, sa mga kamanggagawa namin na sa weekend na ito ay patuloy pa rin magtatrabaho. Lord, patuloy mo silang bigyan ng kalakasan at ng sapat, Panginoon, na kakayahan sa kanilang mga gagampanan pang tungkulin. Heavenly Father, once more, we thank you for this ministry here in Flushing Cell Group. I ask you, Father, to continue to bless all our prayer partners here in Flushing, the members of the music ministry, the core group, all our brothers and sisters who continue to attend in this ministry. Lord, continue to bless them. And Lord, right now, may you continue to give a deeper understanding of the reflection that we had this evening. And continue to give us some more practical applications of the passage that we have read this evening. Once more, Father, thank you for your message and thank you for your goodness. This we pray with thanksgiving in the name of Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen. Amen.
Tayo po'y tumayo at itaas po natin ang ating mga prayer requests. Let's lift up our prayer requests. Heavenly Father, thank you Lord once more sa mga prayer requests na nakataas at tayong mga itinataas pa, Panginoon, ng mga panalangin na hindi namin naisulat. Salamat din, Panginoon, sa mga handbags na ito, mga religious articles na itinataas namin sa iyo. Pagpalain mo, O Diyos, maging instrumento, O Diyos, ng masaganang pagpapala sa aming buhay. Heavenly Father, right now, let your Holy Spirit continue to fill this place with your anointing. Let your power, Lord God, continue to fill this place with the abundant blessings that our prayer partners here in Flushing have been praying for. Lord, yung aming mga prayer request kasama ang aming mga panalangin na hinihingi sa iyo patungkol sa aming pamilya, aming mga mahal sa buhay, aming mga kamanggagawa, mga taong malalapit sa aming puso. Lord, nakikita mo ang panalangin ng bawat isa. Nakikita mo po, Panginoon, ang hinihingi ng aking mga kamanggagawa na pangailangan ayon sa kanilang mga hinihingi sa iyo. Lord, kayo ang magkaloob. Yahweh, nagawa na po namin ang aming dapat gawin, ang makinig at magnilay sa iyong salita. Hinihingi namin, Yahweh, na sa aming paglapit sa iyong presensya, padaluhin mo ang masagana mong pagpapala, O Diyos. Let your Holy Spirit touch each and every prayer request that are being lifted up to you. May mga humihingi ng kagalingan, may humihingi ng kalakasan, may humihingi ng financial blessings, may humihingi, Panginoon, ng kanilang mga papel, Panginoon, to legally stay in the United States and to bring their family and their loved ones here in the United States. Lord, we pray for these petitions that are being lifted up. Dalangin namin, Yahweh El Shaddai, na mga panalangin ito ay iyong tugunin bilang aming patotoo na may Diyos kaming dinadalanginan na nakaririnig sa aming panalangin. Salamat, Yahweh, sa mga katugunan ito. Dalangin din namin, O Diyos, ang mga kamanggagawa na nagbabalik ng kanilang kaloob, ng kanilang pasasalamat, kanilang ikapu, ng kanilang tithe offerings, ang kanilang love offerings, ng seed of faith offerings. Lord, continue to give them back everything that they are giving to you. Higit sa kanilang pangailangan. Pagyamanin ang kanilang buhay. At salamat, O Diyos, minsan pa sa iyong salita, sa iyong banal na Espiritu na sumama sa amin. Sa iyo, Yahweh, ang papuri, pasasalamat at pagsamba, pagdakila at pagluwalhati. Sa pangalan ni Kristo Jesus na aming Panginoon, tanging tagapagligtas, manunubos at aming kapatid. Ama, sa iyo ang aming buhay. Gamitin mo, O Diyos, ang bawat aming sinasabi, ang aming ginagawa at ang aming iniisip. Kaisa ni Maria na aming ina, sa pananalangin ito, amin pong ibinabalik sa iyo ang pagsamba. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at Espiritu Santo, Amen and amen. Let's give thanks with a grateful heart. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful
Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same by the power of the name.